What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nagtatats, wala pong reaksyon. Sinubukan na po pala ito orderan sa online ng Flex. Ang akala ni sir sa Flex lang ang tama dahil wala pong reaksyon. So ang model po pala nito ay Samsung A42 5G. Nabasa daw po ito banda sa may charging port at nagulat si sir hindi na daw nagtatouch bukas. At napanood ng ating mga video na gumagawa tayo ng mga hindi nagtatouch kagaya ng Samsung. Ayan mga idol. So meron pong nakasulat, basahin na lang po natin. So touchscreen not working, nabasa ng tubig yung bandang charging port niya. Tapos ayaw na gumana ng touchscreen. Pinalitan ko ng new Flex, binili online pero ayaw pa din. At sa atin niya ipinagkatiwala at sana magawa. At nandito po pala yung original na Flex na tinanggal niya. So ayan, tingnan po natin mamaya mga idol kung mapagana po natin na hindi natin papalitan ng LCD dahil original pa ang LCD at meron pong display. At pansinin nyo mga idol, wala pong reaksyon. Bago na ang Flex na nakasalpag dito, ayaw pa rin mag-touch. Gawin po natin ang mga tricks na ginagawa natin mga idol. Isang jumper lang po ang gagawin natin, pwede na itong mapagana. Buksan na po natin at makita natin ang problema. So madali na po ito mabuksan dahil nabuksan na nga ito ng may-ari at sinubukan ng Flex. At iangat natin yung pinakalikod mga idol at gagamit tayo ng manipis na pantasta. So ayan, meron pang mga dikit konti mga idol. So lagyan na lang po natin yan mamaya at tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. Simple tricks lang po ang gagawin natin para mas makatipid ang may-ari. Ang kagandahan po dito, AMOLED LCD pa rin kahit mahulog-hulog, hindi basta-basta mababasag. Ang kalaban kasi ng cellphone, once na mabasa yan, pwedeng maapektuhan ang LCD, pwedeng mag-blackout. At dito mga idol, buti na lang, hindi lang siya magta-touch at may chance po ito maayos. At ayan, tanggalin ko yung Flex mga idol. So bago na po itong charging Flex, connected po yan sa LCD. Ayan, angat mo natin. At nung nakita ko mga idol, kitang-kita ko agad ang problema nung nasilip ko kahit hindi ko na ginamitan ng microscope. Pansinin nyo mga idol, ang pinakadulo ng connector niya sa pinaka-LCD ay kinakalawang. Wala na siyang connection doon sa Flex dahil sa kalawang kinain na ang linya. Kaya ayan mga idol, pansinin nyo po, nakita natin ang kalawang. Isang linya lang madalas ang nasisira dyan mga idol, nagsushort po yan. Or kalawangin, hindi na magkatugma. Or wala na siyang linya dahil po kinain na nga po ito ng kalawang, corroded na. Ayan, pansinin nyo mga idol, kitang-kita naman po yung kalawang sa pinakadulo ng screen. Kaya ayan, kaskasan po natin at pansinin nyo mga idol, buti na lang nakakaskasan pa at meron pang linya hindi nasunog masyado. So isa sa dahilan kung bakit nasisira ito ay sa pagkakabasa. Kaya ingatan nyo po, mabasa ang inyong cellphone. Ang pinaka may tama talaga dito ay yung pinaka LCD. Pero dahil original pa ito, huwag natin basta palitan dahil malaking pakinabang pa ito. Gumamit tayo ng jumper wire mga idol at ayan, ginampiran natin yung isang linya doon sa pinaka LCD. So tap lang natin mga idol at gumamit tayo ng soldering. So kailangan nakakabit po siya mga idol doon sa pinaka linya na yan na nasunog. So kailangan natin jumperan natin, linisan natin at makita natin mamaya mga idol ang linaw ng jumper natin. Ayan, pansinin nyo po, kitang-kita naman po ang jumper natin. Pinakadulo po yan mga idol. So medyo hindi lang nakita sa paghinang natin. At ito po yung Flex mga idol na replacement na nilagay ni sir. At ayan, so ilagay lang po natin sa pinakadulo din sa pinaka Flex. So ayan, hindi ko po pala ginamit ang replacement na Flex mga idol. So ginamit ko po yung original pa rin para mas matibay siya dahil original na Flex po yan. So ayan, binalik ko po pala ito sa box kanina. At ayan, tanggalin natin mga idol. Sayang kasi kung hindi natin ito ilagay dahil ito po yung pinaka-urig at napakatibay po nito. Kahit malaglag-laglag, hindi po ito basta-basta masisira. Kapag nabasa naman ang cellphone nyo mga idol, pwede nyo po ito sundan ang video na ginawa ko. At napalitan nyo na rin ang Flex at hindi pa rin gumana. Silipin nyo lang po yung nakita ko kanina at kapag nakita nyo na nasunog, pwede nyo po gayahin ang video natin at sigurado ako may chance na maayos ito. Ayan mga idol, ilagay na po natin. So yung luma niya ay babalik natin at yung replacement ay yan, itabi na natin at ito na lang ang gamitin natin para mas tumagal pa siya at talagang back to normal na rin lahat ng parts na nandito sa loob. Ayan mga ito yung jumper na tinap natin nun sa pinakadulo sa LCD Flex at yan dito din po natin itap sa pinakadulo rin sa pinaka Flex papunta sa mainboard. So ayan mga idol, kitang-kita naman po ang ating video. Ayan, isong po natin. Grabe, best tricks lang po ito mga idol. Best troubleshooting lang po ang ginawa natin. Hindi na tayo nagpalit ng LCD at isang linya lang ang kinuha natin from LCD Flex to charge
charging flex papunta sa mainboard. So ayan, isalpak na po natin mga idol at maraming salamat. So wag po kayo basta-basta magpalit ng LCD, lalo na kung nababasa, kung hindi lang po siya magta-touch. Ayan mga idol, pwede nyo sundan ang video natin at pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Jolfon TV Official New Page, at makakatipid kayo at dahil original pa rin yan, mas matibay pa yan. At nag-apply ako ng tape mga idol para hindi magalaw-galaw ang pinaka-flex. At ayan, salpak na natin ang battery at dito mga idol, hindi ko na tinisting. Diretso na ako paglagay sa pinaka-housing niya para dire-diretso po ang ating gawa. Dahil sa oras na to, nung ginawa ko ito ay napakarami pong pila na nagpapagawa. At wag po kayong kukurap, sundan nyo po ang dulo ng video at tingnan natin kung nagawa ba natin. At sigurado ako dito mga idol, magagawa ito ng maayos dahil napakarami ko na pong nagawang ganito, same model at same din ang problema na basa. Mag-apply po tayo ng double-sided tape sa likod. So kapag double-sided tape mga idol sa mga ganitong takip ay napakatibay na rin yan, hindi mo na kailangan ng T7000. At pinaalalamob lang po pala ito mga idol. So maraming salamat sir sa inyong tiwala. At ayan, i-open na po natin mga idol. So tingnan natin kung magta-touch ba siya or hindi. At pinaka-tips ko lalo na sa ating mga viewers, iwasan nyo talaga kahit waterproof pa ang cellphone na mabasa. Dahil kapag napasukan talaga yan, pwedeng mag-blackout at LCD na talaga ang papalitan. At swerte tayo, ayan mga idol, nag-touch ka agad. So diretsuhan ko ito nagawa mga idol at diretso ko kinabit lahat. At ayan, sa kabutihang palad, gumana po tayo. At napakaswerte ng may-ari nito mga idol dahil original pa rin ang LCD at lahat ng parts na sa ilalim ay original pa rin. 100%. At ayan, normal na po. Hindi ko na po hiningi ang password dahil alam ko kapag gumana na ang pinaka-keyboard niya ay lahat na po yan ay gagana na. Laking tipid po kung ganito ang pagkakagawa. Kasi kung palitan mo ito ng buong LCD na AMOLED ay napakamahal po nito. So ayan, normal na po lahat at sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at pakiclick ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga bawat upload natin at makakuha kayo ng maraming idea. At ayan, na-solve na po natin lahat. Wala na pong ibang problema. Maraming salamat po sa inyong laging panonood.